Halimbawa, kung nananawagan si PBBM na magsumbong sa kanya, sa Malacanang, saan magsusumbong? Saan mo isusumbong ang Malacanang? Edmar, tanungin ko sa iyo. Saan? Kung siya ngayon ang nasa gitna ng katiwalian sa taong bayan. Heto nga ho, ang pag-uusapan natin ngayon mga reaction ng Update Page. Nagsalita ho itong si Saldico ha. Meron hong part 2 mga ka-update kung saan. Dito kasi dawit na rin itong si Marcos Jr. Nilaglag niya na ho si Martin Romualdez. Sinabi niya na ho yung mga malalaking isda. Tulad na lamang na sinabi ni Senator Marcoleta mga ka-update na itong mga Diskaya, yung mga small time, sila Alcantara, mga fall guy lang ho yung mga yan. Kumbaga, hinliliit lang ho natin yung mga yan. Hinliliit pa lang ho ng totoong mga tiwali sa gobyerno. Tignan nyo ho ngayon sa nilabas ni Saldico mga ka-update. 100 billion insertion, 25% kay Marcos Jr. Kung saan 25 billion ho ang kinikita o nabubulsa ho niya, doon pa lamang. Tapos po, di ba sinabi nga dito, marami hong protector itong si Marcos Jr. Yung mga trolls niya na kung magnanakaw talaga si Marcos Jr., bakit hindi niya sa NEP padaanin? Sa NEP kasi mga ka-update, unang-una sa lahat, dyan sa NEP, public ho yan. Naka-public ho dyan lahat ng kilos nila. Tsaka kukumpirmahin pa lang. O i-confirm. Dadaan ho kasi dyan lahat ng budget, mga ka-update, na naka-public po yung NEP. Kaya ang dami hong protector nitong si Marcos Jr. na hanggang ngayon, hindi ho nila tanggap. Ha? Hindi ho nila tanggap na yung amo ho nila, mga ka-update, dawit na ho. Dawit na ho dyan. Nilitaw ni Saldico lahat ng kabalbalan ho nila. Basahin din ho natin ito naging pahayag ni Saldico mga ka-update para ho mas malinawan din tayo. Nakatakda daw ho kasi siyang magsalita sa Blue Ribbon. Kaya ito mga update, reptahin na ho natin ito. Nakatakda ako magsalita sa Blue Ribbon.com. Dapat mga ka-update kahapon ho yan, di ba? Sinakto ni Saldico yung paglalahad niya dyan sa Blue Ribbon. Birthday pala ni Martin Romualdez kahapon. Kaya happy birthday itong ginawa ni Saldico paglalabas ng video. Ayan mga update, basahin ho natin ulit. Nakatakda akong magsalita sa Blue Ribbon.com via Zoom. Pero nung nalaman nila na iba ang sasabihin ko, hindi na nila ako pinayagang dumalo via Zoom. Diba? Kaya nga, mga update, nung palabas ho ng video ni Saldico kahapon dyan sa Blue Ribbon, bigla ho sila nag-adjourn. Bigla ho nag-adjourn itong mga hinayupak tiwali sa gobyerno. Sila Ping Escalera, yan si Ping Kilakson, mga update, bigla ho napa-adjourn. Tapos kung makikita ho natin yung itsura ni Iskul Bukol kahapon, stress na stress ho siya. Stress na stress ho yung mukha niya, mga ka-update. Diba? Makikita mo talaga yung expression ho ng mukha ni Iskul Bukol. Kinakabahan na ho sila, mga ka-update, dahil darating talaga yung araw na to. Yung hinihintay ho natin na may magsasalita pa rin. Eto nga yun. Kaya pala sinasabi ni Pinky Lacson, mga ka-update, VIP witness itong si Saldico. Gusto pala lang pagsalitain dyan sa Blue Ribbon na babalik na rin nila. Kaso, nung sinabi ni Saldico siguro mga ka-update na hindi naman yan ang katotohanan. Ang katotohanan, ilalabas ko yung mga magnanakaw, sila Martin Romualdez, sila Marcos Jr. Doon pinigilan ho nila si Saldico. Pinigilan ho nilang mag-appear kahapon dyan sa Blue Ribbon. Yan po ang malaking katotohanan na hanggang ngayon pilit ho nilang pinagtatakpan. Kaya nga kahapon mga kapatid, biglaan pong nagpa-presscon si Auntie Claire Castro para ho depensahan ang amo niyang ngiwi-ngiwi. Diba? Bigla ho nagpa-presscon, nagpapanik mode na ho yung Malacanang. Sunod-sunod ho sila. Basahin pa ho natin. Matapos nila akong tanggihan na makapagsalta by Zoom, naisip ko na mapanganib na ang buhay ko dahil alam na nilaglag. Aamin na ako kaya napagpasyahan ko ilabas mismo sa social media ang aking testimonya. Lahat ng sinasabi ni Auntie Claire na AI, si Iskul Bukol, ayan ho, nagsasalita na naman si Saldico. Nagsasalita na naman si Saldico na nilalaglag talaga yung amo niyong si Marcos Jr., si Martin Romualdez. Tsaka mga kapatid, hinamon niya rin itong si Ombudsman Remula. Kung totoong nag-iimbestiga ka, kung totoo talagang nagtatrabaho ka, hindi lang dyan kay Marcos Jr., imbestigahan mo yung si Marcos Jr., si Martin Romualdez. Pero hindi ho nila magawa yan. Kasi nga ho, si Marcos Jr. yung nag-appoint sa kanya. Yung ICI, maaasahan mo ba yan?
Wala ho yan mga ka-update. Dekorasyon lang ho yan. Yan po yung malaking katotohanan dyan. Dekorasyon lang ho. Yung ICI. Yung ombudsman. Ginagamit po nila yung ombudsman, ICI, para sa pansariling interest po nila. Para ho ilipat sa mga Duterte. Di ba tulad po ng sinabi ni Auntie Claire kahapon? Bumaba yung GDP, bumagsak yung ating ekonomiya dahil na naman daw sa mga Duterte. Pilit ho nilang pinapabagsak, sinisiraan yung mga Duterte sa mismong pamumuno ni Marcos Jr. Ganyan ho kakapal ang pagmumuka ng mga yan. Kaya Auntie Claire Castro, wash out sa'yo. Sigurado mga kabdate, magpapapress ko na naman yan ngayong araw. Kasi bakit? Lumitaw ho yung part 2 ni Saldico. Hindi lang ho yan yung nakakagimbal dyan mga kabdate kasi meron pa ho daw yan. Part 3 sabi ni Saldico. Diba? Kaya nga ho ngayon pinapatugis na siya sa Interpol. Bakit ho? Kasi nga nilitaw na si Marcos Jr. yung sangkot. Si Martin Romualdez yung sangkot. Yung mga Diskaya, mga small time. Sila Alcantara, mga small time ho yan. Kaya pinaka maigting dito mga kabita, yung pinaka utak dito niyan, mas nakakaya ho itong si Pinky Lacson. Bakit ito? Kasi dinidiin niya si Gutesa. Dinidiin ho niya si Gutesa na, ba't nasaan si Gutesa? Hindi naman nagtatago yan. Sabihin na natin, sinisip niya na yung sarili niya. Kasi nga ho nakataya yung buhay niya tsaka yung pamilya niya. Tulad na sinabi ni Saldico, totoo lahat ng sinabi ni Gutesa na naghahatid siya ng mali-maleta, billion kay Marcos Jr. at kay Martin Romualdez. Di ba? Hindi ho kaya nahihiya itong si Marcos Jr. Nadawit na yung pangalan niya. Kaya panawagan natin mga ka-update. Mag-resign ka na, Marcos Jr. Mahiya ka sa mga Pilipino. Mahiya ka sa taong bayan. Yun ang panawagan ng mga Pilipino. Kaya mga ka-update, rekta na ho tayo. Pakinggan na ho natin itong sumbong ng Pangulo. Pero ang katotohanan, mga ka-update, nilalaglag niya lang ho yung mga small time. Diba? Kaya nga dit, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho. Iyan, rektahin na ho natin ito. Inusisa ko isa-isa yung mga sinabi niya, no? So, malinaw dito, Admar, na ang krisis ng Pilipinas ngayon ay hindi lang ekonomiya. Ito ay krisis ng moralidad at pananagutan na ang mismong pamahalaan natin na dapat maglingkod sa bayan, siya na ngayon yung ugat ng katiwalian. So, yung nakikita natin ngayon, kahit na doon sa testimonya ni Gutesa, ni Diskaya, itong Senate Blue Ribbon Committee investigation, lalong-lalo na itong recent na seryosong aligasyon ni Saldico na nagsalita na ngayon, ay unti-unting nalulusaw yung Republika sa katiwalian, no? Na kapag ang Malacanang ay naging citadel of deceit at ang Kongreso ay naging tagapagtanggol ng mga mandarambong, ang panawagan ng bayan ay malinaw, Admar. Panagutin ang nasa kapangyarihan at ibalik ang dangal ng pamahalaan. So, kapag ang pamahalaan ay dito ngayon sa nangyayari sa ating bansa ay naging arkitekto ng ating pagkabulok, ang katahimikan ngayon ay hindi karunungan or ito ay isang kaduwagan. Kaya itong flood control scandal, mag-focus tayo rito dahil malinaw na hindi lang ulan, Admar, ang sanhi ng pagkabaha o pagbaha. Ito ay katiwalian din. Yung flood control projects ay ginawang minahan ng mga makapangyarihan at ito ay nakikita natin kaya malinaw yung pagtindig ni retired Sergeant Orly Gutesa na tinatali ngayon sa sinasabi ni Saldico na nagsalita na rin, yung paglantad niya ng money trail, no? Mula sa mga kontraktor, kay Saldico, kay Martin Romualdez, hanggang sa Malacanang. At ito nga yung sinasabi ni Senator Marcoleta na Gutesa was able really to connect the dots. At under oath yan. So, inahanapan nila ng butas, pati ba naman yung notaryo na wala namang kinalaman dahil nag-under oath na yan under the penalty of perjury sa... Ayan ho, yung mga, yan pong abugaga na sinabi niyang hindi siya pumirma dyan sa notaryo ni Gutesa, wala ho tayong ang pakialam dyan. Ang dapat imbestigahan niyang abugaga kung nasaan sa noong pumunta si Gutesa doon. Under oath si Gutesa. Kaya nga, isipin ho ninyo yun.
Gutesa is nothing to gain here. Galing yan kanino? Kay Senator Marcoleta. Ano po ba yung mangyayari kay Gutesa? Wala ho siyang kikitain. Kahit sabihin natin, sapalan mo na 10 milyon yan, kung sisiraan mo yung malalaking isda na yan, wala ho siyang panalo mga ka-update. Pwede ho siyang ipatumba kahit kailan ho nila gusto. Pero nagsalita ho siya nang hindi pansarili mga ka-update para sa taong bayan, para sa mga Pilipinong nagdudusa, nahihirapan tulad dyan sa Cebu. Ano ho nangyari? Nilubog ho. Yung mga ating kababayan, nalibing ho sa tubig baha. Sa tubig putik. Hindi ho nahihiya itong si Marcos Jr. Si Martin Romualdez sa ginagawa nilang kawalang hiyaan sa mga Pilipino. Di ba? Wala ho sila mga puso't isipan. Yan po yung malaking katotohanan. Kasi isipin mo yun, yung mga ating kababayan, kung mayroon tayong maayos na flood control dyan, hindi ho mangyayari yan mga update. Hindi ho masasawi yung daan-daang Pilipino dyan. Tapos ano ho yung kapalit niyan? 5,000, 10,000. Dinadaan ho nila sa ayuda. Dinadaan lang ho nila sa ayuda. Di ba? Pero yung buhay ng tao, hindi mo na mababalikan, Marcos Jr. Kaya mga kapatid, naniniwala ako na naniniwala ako kay Prof. Tika na itong corruption sa flood control, pasok to sa ICC, Crimes Against Humanity. Kayo ho ba mga kapatid, naniniwala kayo na pasok itong corruption ng flood control sa Crime Against Humanity? Kung naniniwala ho kayo, mag-comment ho kayo sa ating comment section para naman mapag-usapan natin. Senado ay malinaw na malinaw. So si Gutesa ay isang malaking susi at ngayon si Saldico. So yung testimonyang yan at lahat kung iyong pagduduktuktungin, Admar, hindi ito mga haka-haka, kundi nagbubunyag ito ng sistematikong pandarambong sa flood control project. Isang iskandalong sinasadyang patahimikin matapos yumanig sa Senado. So nananawagan tayo sa Senado na magkaroon talaga ng open line of communication. Bakit kapag nandun na sa pagtukoy sa primary responsible individual, kahit ng Malacanang, ay biglang natitigil? Si Gutesa, si Diskaya, hindi yan mga mastermind. Sila ay saksi ng katotohanan. Kung mensahero siya, nandun pa rin yung katanungan. Sinong nagutos? Sino ang tumanggap? At nakunek yung dots na yan. So, kaya nga yung makikita natin ngayon, yung ekonomiya ng Pilipinas, pabaksak, ay parang baha kasi umaapaw sa utang pero tuyong-tuyo tayo sa integridad dahil sa nangyayaring ganito, Admar. So, kaya yung korupsyon ay hindi lamang pagnanakaw sa kaban ng bayan, Admar, no? Kundi ito ay pagpatay ngayon sa tiwala ng mamamayan. Walang ekonomiyang aangat, Admar, kung patuloy na ginagawang negosyo ng iilan ang pamahalaan. Kaya yung tunay na deficit ng bansa ay hindi budgetary, Admar. Ito ay isang moral deficit. Kaya napakahalaga yung nangyayari ngayon sa Pilipinas, itong People's Movement, ang katahimikan, tandaan natin ay hindi kahinaan. Ito ay paninindigan ng isang bayan na sawang-sawa na sa kasinungalingan. Kaya suportahan po natin ang mapayapang pagkilos ng Rally for Transparency and for Better Democracy ng Iglesia ni Cristo at iba pang religious groups. Kasama ang KOJC, I think, ay magkakaroon din ng sarili. At nakatali din dyan yung Marcha ng Kalayaan ng hakbang na maisog para sa katotohanan, no, Admar? Hindi ito destabilization. Ito ay mapayapa at lehitimong paggamit ng karapatang magtipon, magsalita at magpetisyon sa ilalim ng Bill of Rights ng ating saligang batas. At ganito rin sa Amerika, Admar, ay sa bukas, Sabado, ay magkakaroon ng isang pagtitipon sa harap ng konsulado, agarang pagtitipon, 3 p.m. yan, upang makiisa at ikawing ang aming panawagan. Hindi lamang sa pananagutan at transparency, dahil kung ang grupo ninyo ay kaya ninyong isigaw ang Marcos resign
ay isisigaw po namin yan. At bahagi din po yan ay yung aming No Remittance Day na panawagan bilang mga modern day heroes na sa isang mapayapang paraan, no? Kaya hindi kami tumatayo kami, Admar. Hindi kami tagapondo ng katiwalian. Kami ay tinig ng katotohanan. So, napakahalaga itong mga nangyayari. Nakikita ko ngayon na itong ginawa ni Saldico. Kahit na alam natin na sasabihin nila na AI generated yan, ay malinaw yung pagtatali at kaugnayan nito sa halos lahat na nangyayari sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya dapat ay mag-isip-isip muna yung mga nagproprotekta sa Senate Blue Ribbon Committee. Panawagan natin kay Senator Lacson ay alam natin, no? Ang sitwasyon ngayon ay wag po tayo magtakip. Tugisin natin ang katotohanan kung interesado tayo. Wag natin tugisin yung mga nagmemensahe at saksi ng katotohanan. Tugisin po natin yung mga lead na nangyayari ngayon. Opo, dito po sa usapin sa pagbabudget po ng pera ng taong bayan. Narinig na natin din ito yung insertion, sino yung nagko-control, no? At nabanggit nga niya na merong at least 100 billion pesos daw na mismong ang presidente ang nag-utos nito, no? Meron siyang sinabi na through Sekmina Pangandaman ng DBN, sabi pa nga niya dito, nakukuha ng presidente kung ano man ang kanyang gusto. Ang sinasabi ng hari ay hindi pwede mabali na insertions na, noon naririnig na natin ito yung patungkol doon sa mga insertions na question din kung matatanda nyo po, attorney, na mas mataas pa yung pondo para sa public works compared dito sa education. Maraming nagsita, naalala ko rin yan. Tapos parang ang kanila pang ang ginawang rason doon, hindi, mas mataas pa rin yung education kasi isinama na nila yata yung pati PNPA tsaka pati yung PMA para doon sa education na sector. So nakikita nyo po, malalim ang pundasyon nitong akusasyon ni dating Congressman Ko. Tama, Admar, no? At saka alam mo kung isa kayo, no, sa even before, several months before, ay pinapaliwanag na ng SMNI sa iba't ibang programa itong money trail na ito, no, na tinutukoy. At ito rin yung mga nilalahad ko sa aking mga artikulo na ang primary responsibility dito sa budget scandal na ito ay si PBBM. Dahil siya yung nag-aproba, siya yung nagpirma kung ano man yung GAA. Mayroon siyang karapatang i-veto yun, pero binito niya lang isang maliit na portion. Pero ngayon ay napakalinaw yan na hindi siya po pwedeng magtakip doon sa kanyang primary responsibility bilang presidente ng Pilipinas. Kaya yung pag-create niya ng ICI, no, para tayong nanonood muli ng previous administration nung pag-create ng Agraba Commission, alam natin na hindi yan independent. Alam natin na kinikreate yan para mapagtakpan. Isipin mo, nung kahit na mismo yung pag-imbestiga kay Speaker Romualdez, biglang nagkasakit, walang nangyari, walang natuloy. Bakit hindi siya tawagin? Halimbawa sa Senate Blue Ribbon Committee, sabay-sabay silang tawagin si Gutesa ulit kung magpakita siya, sina Diskaya, at alos lahat ng mga congressman na naging bahagi ng pagpirma dito sa GAA. Kaya nagpapasalamat ako na ang SMNI ay isa sa mga kauna-unahing media na intamblado na nagbukas dito at nagkaroon ng series na pagpapaliwanag dahil sa iba't ibang mga naimbitan ninyong resource persons. At ito ay napakalinaw po na ang primary responsibility ng national scandal ng flood control project ay nasa Pangulo ng Pilipinas. Pagbabasehan naman natin yung depensa nung inaakusahan ni Congressman Zaldico, parang wala tayong ina-expect na pag-amin talaga. Talagang i-deny nila. Pero may pitik pa dito kay Congressman Zaldico Kumbaga, sinasabi pa nila na ito nga yung parang kumbaga
guilty dito sa usapin sa issue po ng korupsyon. Pero sa nakikita nyo po, kasi meron siyang recent post about doon sa items na nakapaloob doon sa sinasabi niya na 100 billion pesos na utos daw ng Pangulo. Kumbaga, kaya ba niyang gawin ito ng siya lang? Kung pagbabasa natin yung akusasyon na siya lang yung may kasalanan po nitong at walang mas mataas sa kanya, kakayanin ba niya yun, attorney? Admar, alam mo, walang batayan talaga, no? Common sense lang. Hindi na tayo kailangan maging expert political analyst, no? Ang ordinaryong mamamayan ay makikita nila ang malinaw na larawan nitong national scandal ng flood control project at itong bureaucratic corruption na napakalaking tiwali na nanggagaling mismo sa utos ng presidente, no? So, panakip butas na lang yung iba at of course, ang makikita natin ngayon ay napakalinaw yung ugnayan na hindi pwedeng kumilos si Saldico na nag-iisa. Hindi pwedeng kumilos na wala ang mga main actors ng Speaker of the House. Hindi pwedeng kumilos ang Speaker of the House nang walang basbas, si PBBM. Kaya napakalinaw yan. So saan pupunta ang primary responsibility? Kahit na sa batas, kahit na sa ating kalakaran, malinaw na ang primary responsibility ay nasa kamay ng presidente. Meron sinabi dito si Budget Secretary Pangandaman, kasabay ng kanyang pag-deny, na kung mag-insert naman daw ang Pangulo, pwede naman daw doon sa NEP, hindi na daw idadaan sa BICAM. Pero kanina, meron ding nabanggit si Attorney Ferdy Topacio na pwede pa rin yan para mas safe na sasabihin na, oy, hindi kami ang nag-insert niyan ha. Oh, hindi galing yan sa amin. Kasi nga kung NEP, madaling matukoy sa executive. Pero pag sa BICAM, sa legislative ang nagpasok, attorney. Ganun din po ba yung pananaw nyo? Tama si Attorney Topacio, no? Alam mo, tama si Ferdy, no? Ang masasabi ko lang dyan is humahanap na lang sila ng palusot. Humahanap na lang ng rason kung paano ma-mitigate. Pero hindi na nila mapapaliwanag yan kasi sila ay lalong babaon sa kumunoy at pailalim silang malulusaw. Opo. Sabi naman ng palasyo dito na umuwi itong si Congressman Zaldico at kanyang panumpaan yung kanyang salaysay laban dito sa kanyang mga sinasabing, yung laban sa kanyang mga aligasyon. Parang ang burden of proof pa sa kanya. Kayo nagpaalis kay Zaldico At sinabi ninyo na protektahan ninyo. Di pauwiin nyo kung kailangan pauwiin. Pero again, they're trying to minimize yung impact ng declaration ni Zaldico, katulad ng ginawa nila kay Dutesa, katulad ng ginagawa nila kay Diskaya. Ito kasi yung malaking suliranin sa Pilipinas. Yan nga mga kabdito, yung sinabi nga ni Zaldico na may nagtitreat sa buhay niya pag umuwi siya sa Pilipinas, parang naging malaking katotohanan na. Di ba kasi sa paglantad niya nga naman dito, kaya pala ayaw siyang pauwiin netong sila Marcos Jr. at ni Tambaluslos, mga kabdito. Kasi pag magsasalita siya, hindi sa kagustuhan nila, kundi para malaman ng taong bayan ang totoong nangyayari o ang totoong pagnanakaw nila. Di ba? Napaghalataan na ho ni Zaldico, siguro naisip-isip niya mga kabdit, yung buhay niya ay nakataya na. Wala nang saysay mga kabdit. Sabihin na ho natin walang saysay na yung buhay niya para sa kanya. Kasi alam niya na oras na lumantad ho siya, babanatan na siya, titirahin na siya, patatahimikan na. Kaya habang buhay pa siya ngayon mga kabdit, naisip niya na sabihin ko na yung katotohanan para malaman ng taong bayan na hindi lang ako ang dapat digdigin dito. Isama nyo yung mga malalaking isdang kasama niya nagnanakaw. Di ba? Yan po yun. Kaya yung pag-uwi niya dito, hindi nga siya makauwi. Di ba pinapauwi pa siya, hinahamon pa siya ni Auntie Claire Castro, ni Ping Lacson, ni Iskul Bukol.
Yun pala mga kabdit, may binabalak na ho sa kanya. Di ba? Gusto na ho siyang patahimikin. Oras nga naman umuwi siya dyan mga kabdit. Hindi pa ba sapat yung mga mali-maleta, yung pinakita ho ni Saldico? Yung bilyon-bilyon, yung mga resibo? Kung paano nila chap-chapin yung 100 billion na budget? Hindi pa ho ba sapat yun mga kabdit? Di ba? O nagbubulag-bulagan pa rin yung iba ho dyan. Tanong ko lang ho. Dahil wala tayong whistleblower act na bibigyan protection, kundi yung witness protection na sana ay in aid of legislation, yan ang unang ginagawa ng ating Senado at ang ating Kongreso. Kasi halos lahat ng mga demokrasya sa buong mundo ay merong whistleblower act para ito sa mga ganitong pagkakataon ay walang takot at tunay na maninindigan ang isang may kaalaman sa mga ganitong wide-scale at malicious national scandal na ito. Ito po yung katanungan ng ating mga kababayan na talagang critical dito sa mga usaping ito. Kasi, ang sabi ng Pangulo, isumbong ninyo. Di ba? Meron pa nga siyang website. Isumbong ninyo, isumbong sa Pangulo yung alam ninyo na mga katiwalian. Nanghihikayat, kumbaga, hinihikayat natin yung may mga alam. No? Kaya nga nagtatag daw ng independent commission, no? Para at least daw magampanan yung ng hustisya, yung nakapiring na babae nagdadala ng no? Talagang independent talaga yung hustisya. Pero pagdating dito, merong ibinulgar, merong sinabi, agad binanatan. So, paano tayo magwe-welcome dyan kung naging selective na yung pipiliin natin kung sino lang yung pwedeng i-cater na mga information? Lalo na siguro pag ang information ay laban sa nakalipas na administrasyon, mas mabilis siguro pa sa alas 4 na i-cater nila, attorney. Tama, no? Tama yung sinasabi mo, Admar, no? Parang yung independent commission ay independent lang batay doon sa pinipili nila kung sino kailangan. Pero pag umaabot na doon kay Speaker Romualdez at doon kay PBBM, ay kinakailangan itigil ang investigasyon. So, nasaan ang independence nito? Hindi. Ayan nga. Dahil nga siya yung nagtatag mga kabdit, bawal ho siyang pakialaman dyan. Bawal hong pakialaman o imbestigan. Pag tinatamaan ho kasi si Tambaluslos, si Martin Romualdez, medyo umiiwas-iwas ho sila. Pag tinatamaan din ho si Marcos Jr., babalikin na naman po ni Auntie Claire Castro, magpuputak-putak na naman po siya dyan, yung past administration. Sisiraan na naman ho si Pangulong Duterte. Diba? Sila ho, pag imbestigahan kay Pangulong Duterte, mabilis nga ho sila. Pag sila na ho yung iniimbestigahan, mga kabdit, tahimik ho, gagawa na naman ng panibagong issue. Ito Truth Commission na talagang hinahabol mo upang ilabas ang katotohanan. Kung hindi itong independent commission na to ay isa sa kanilang mga bahaging plano upang mapagtakpan kung sino ang tunay na may sala at sino ang may primary responsibility sa skandal na ito. So walang kahihinatnan ito. Kaya saan magsusumbong? Halimbawa, kung nananawagan si PBBM na magsumbong sa kanya, sa Malacanang, saan magsusumbong? Saan mo isusumbong ang Malacanang? Edmar, tanungin ko sa iyo. Saan? Kung siya ngayon ang nasa gitna ng katiwalian sa taong bayan. Yun nga rin yung susunod na itatanong ko sa inyo kung saan siya pwedeng lalapit kasi wala na kumbaga ang inakusahan niya yung sa mismong palasyo pinaka-pinuno, so hindi na siya pwedeng lumapit doon. Sa DOJ din ba na under din ng Pangulo, pwede rin siyang lumapit doon? Doon ba sa ombudsman na dapat maging talaga maging independent kasi ang kanyang kinikater doon ay laban sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno? Di mo rin masabi. Sa ICI naman ang nag-appoint naman doon ang mismong Pangulo at ang magiging available na lang talaga is sa taong bayan, attorney. Pero nakikita nyo po ba na magiging hearsay pa rin ito? Gaya ng last question ko kay Attorney Ferdito Pasio, merong hamon si Congressman Zaldico kay Senador Ping Lacson. Sabi niya, itugma mo
itong kopya, meron siyang kopya nga ipinakita doon sa 100B, sa GAA, tsaka doon sa NEP. Meron siyang mga ganun na mga sinasabi. Kumpleto siya ng datos at part 1 pa lamang ito, pero parang marami pang mga bala na May part 2 pa. may part 2 pa, or di ko lang alam kung baka marami pang mga part yan, attorney. Yeah, tama, ano? Malinaw naman yung grand design eh. I hope na magising si Senator Lacson kasi ito yung malinaw na pag-iwas sa pananagutan, no? So kahit na saang anggulo mo tignan ito, Admar, mauuwi at mauuwi kay PBBM ang responsibility, no? Kaya yung panawagan natin, yung paninindigan na ito ay alam natin na sawang-sawa na ang bayan, no, sa kasinungalingan na ito. At kaya nga itong people's movement na mangyayari 3 days or kung susunod man ay ito na ang tunay na simula ng katapusan, no, na ang tinig ng bayan. Tandaan natin, ang tinig ng bayan, siya ang tinig ng Diyos. Vox Populi, Vox Dei. So ito na yung paghukom at mapayapa pa rin ang ating panawagan, mapayapang pamamaraan, kasi alam ko na meron dyan na binibigyan ng criminal cases ng sedition, katulad ng ating kaibigan ni si Ka Eric ay pinatawan at chinarge ng sedition. Pero ito ay malinaw na hindi destabilization, hindi ito sedition, lehitimong paggamit po ito ng ating karapatan sangayon sa saligang batas upang magsalita at mapayapang magpetisyon ng ating mga hinaing laban sa mga katiwaliang nangyayari sa ating pamahalaan. Attorney, kine-question din po siya na bakit ngayon lang siya lumabas? Bakit ngayon lang niya sinabi? Kumbaga, logical po ba itong pagtatanong na ito? Kasi doon sa kanyang Kasi dyan makaka-update. Sinakto ho talaga ni Saldico dito sa pa-birthday niya ho yan kay Martin Romualdez. Lahat ho ng kabalbalan pag nanakaw ho nila dyan, sinakto ho ni Saldico. Kaya mga kapatid, kung may komento ho kayo dyan, reaction, opinion, pag-usapan natin sa comment section para naman ho malaman natin kung ano pa ang part 3 ni Saldico. Kaya mga kapatid, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.